Nabasag ang katahimikan sa marangyang pagtitipon ng mga santilyan sa isang malakas na kalabog. Sinundan ito ng tunog ng 10 babasaging kopita na isa-isang bumagsak at nagkapira-piraso sa makinang nasahig. Natigilan ng lahat. Ang mahinang tugtugin, ang masasayang tawanan, ang bulungan ng mga mayayaman. Lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatuon ang daan-daang pares ng mga mata sa pinanggalingan ng ingay. Sa kanya, kay Valeria. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa nabitawan niyang silver tray. Basa ang kanyang uniforme ng natapong champagne. Pakiramdam niya ay unti-unting kinakapos ang hangin sa kanyang baga. Ngunit hindi ang kahihiyan ang dahilan ng kanyang panginginig. Ito ay ang salitang narinig niya mula sa batang lalaki na nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Isang salita na halos 1 taon nang hindi binibigkas ng bata. Isang salitang nagpabagsak sa mundo niya. Mamaaw. Ang 2 taong gulang na si Matias Santillan, ang nag-iisang anak ng milyonaryong si Rodrigo Santillan, ay nakaturo mismo sa kanya. Malinaw na malinaw ang pagkakasabi nito, sapat na para marinig ng lahat sa loob ng mansyon. Hindi maaari. Napailing si Valeria, pilit na itinatanggi ang nangyayari. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Bakit dito? Bakit ngayon? 3 taon. 3 taon siyang nagtago sa ilalim ng ibang pangalan. Namuhay bilang si Rosa, isang anino na walang nakakakilala. Pero sa isang salita lang, gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Biglang nag-iba ang paligid. Ang mga nagtatakang mukha ng mga bisita ay lumabo. Ang tanging malinaw na lang sa kanyang paningin ay ang maliit na mukha ni Matias. Ang mga mata nitong nangungusap, puno ng pagkilala. Val, ipangako mo sa akin. Sabi ng nanghihinang boses ni Camila mula sa kama ng ospital. 3 taon na ang nakalipas. Hinawakan ni Valeria ang kamay ng kaibigan. Ramdam ang panlalamig nito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Camila. Gagaling ka. Umiling si Camila. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Pakinggan mo ako. Pagpapatuloy nito, may bahid ng pakiusap sa mga mata. Kung may mangyaring masama sa akin, bantayan mo si Matias. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kilala ka niya. Ipinakita ko ang mga litrato mo sa kanya araw-araw. Kinukwentuhan ko siya tungkol sa tita Val niya. Pangako, Val. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Valeria. Paano siya makakatanggi? Pangako. Bulong niya, kasabay ng pagbagsak ng sarili niyang mga luha. Pangako, Camila. Isang matalas na boses ang pumunit sa alaala at nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Anoong tinitingin-tingin mo dyan, babae? Pulutin mo ang kalat na ginawa mo. Si Patricia Velasco, ang fiancé ni Rodrigo Santillan. Nakatayo ito sa harapan niya. Matalimang tingin, nakapamaywang. Ang maganda nitong mukha ay nababalutan ng galit at pagkasuklam. Anong klaseng gulo ang ginawa mo? Lampa. Nagpapapansin ka ba para mapansin ka ng lahat? Napayuko si Valeria. Nagsimula siyang damputin ang mga basag na bubog. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Ang gusto lang niya ay maglaho. Ang gusto lang niya ay takasan ang mga matang nakatingin sa kanya. Lalo na ang mga mata ng batang si Matias at ng ama nito. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Sinira mo ang party. Umalis ka na sa harapan ko. Sigaw ni Patricia. Pero bago pa man makatayo si Valeria para tumakbo, isang malalim at mahinahong boses ang pumigil sa lahat. Patricia, tama na. Si Rodrigo Santillan, hindi niya ito tinitingnan, pero ramdam ni Valeria ang bigat ng presensya nito habang papalapit. Hindi ito nakatingin sa nagkalat na bubog o sa nabasang sahig. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang direksyon lang, kay Valeria. Lumakad si Rodrigo palapit.
Hindi pinapansin ang pagtatangka ni Patricia na kunin ang kanyang atensyon. Rodrigo, honey, palayasin na natin tong babaeng to. She's a disaster. Wag. Simpleng sagot ni Rodrigo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. Lumuhod siya para maging kapantay ng kanyang anak. Matias, anak, mahinahon niyang tanong. Sino siya? Muling itinuro ni Matias si Valeria. At sa pagkakataong ito, mas malinaw pa, mas puno ng pananabik. Mama, napapikit si Valeria. Ito na ang katapusan. Naramdaman niya ang pagtayo ni Rodrigo. Naramdaman niya ang mga mata nitong sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao na para bang sinusubukang basahin ang kaluluwa niya. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa ilalim ng tingin na iyon, na ang uniforme at ang pangalang Rosa ay hindi sapat para itago kung sino talaga siya. Gusto niyang tumakbo, magtago, at wag nang lumingon pa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Lumingon si Rodrigo sa pinuno ng kanyang mga security personnel. Ang kanyang utos ay mahina, halos bulong lang, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa paligid. Huwag ninyong hahayaang makaalis ang babaeng yan hanggat hindi ko sinasabi. Hindi inalis ni Rodrigo Santillan ang kanyang mga mata sa babaeng nagpakilalang Rosa. Pinanood niya itong tumayo ng nanginginig. Pinanood niya kung paano nito iniiwasan ang tingin ng lahat. Mayroong kakaiba sa babaeng ito. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong server. Simple, tahimik, marahil ay baguhan dahil sa naganap na aksidente. Ngunit ang reaksyon ng kanyang anak ay hindi ordinaryo. Isang taon nang walang naririnig si Rodrigo mula kay Matias maliban sa pag-iyak. Sinubukan na nila ang lahat ng espesyalista, ang pinakamagagaling na child therapist sa bansa. Lahat sila ay may iisang sinabi, trauma. Ang biglaang pagkawala ng ina nito ay nag-iwan ng sugat na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero ngayon, sa isang iglap, nagsalita ito. At ang unang salitang binitawan ay mama, habang nakaturo sa isang babaeng hindi pa niya kailanman nakita. Napahilot si Rodrigo sa kanyang sentido. Walang katuturan ang lahat ng ito. Dalhin niyo siya sa library. Utos niya sa kanyang mga tauhan bago lumingon sa mga bisita. Ipagpaumanhin ninyo ang nangyari. Please enjoy the rest of the party. Habang dinadala ng mga security personnel ang babae, sumunod si Rodrigo, ngunit hinarang siya ni Patricia. Rodrigo, what is this? Anong gagawin mo sa kanya? It was just an accident. Nag-overreact ka na. Bulong nito. Halata ang inis sa boses. Hindi ito tungkol sa nabasag na mga kopita, Patricia. Malamig na sagot ni Rodrigo. This is about my son. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at nagpatuloy sa paglakad. Pagpasok niya sa library, naabutan niyang nakatayo sa gitna ng silid ang babae, nakayuko. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang uniforme. Para itong isang nahatulang bilanggo na naghihintay ng kanyang sentensya. Isinara niya ang pinto. Anong pangalan mo? Simula niya. Ang boses niya ay kontrolado, parang nasa isang business meeting. Rosa po. Rosa Jimenez. Sagot nito. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan itong tumingala. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rodrigo nang malapitan ang mga mata nito. Mga matang puno ng takot at isang lungkot na tila mas malalim pa kaysa sa karagatan. Hindi ito mga mata ng isang manloloko. Bakit ka tinawag na mama ng anak ko, Miss Jimenez? Diretsong tanong niya. Umiling ito. Hindi ko po alam, sir. Nagulat din po ako. Nagkita na ba kayo dati? Kilala mo ba ang asawa ko, si Camila? Mabilis itong umiling ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, may nakita siyang bahid ng pag-aalangan sa mga mata nito. Isang kislap ng kung anong emosyon na agad din nitong tinago. Hindi po, sir. Ngayon ko lang po.
Nakita ang anak ninyo. Hindi naniniwala si Rodrigo. May mali. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na may itinatago ang babaeng ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Patricia. Rodrigo, the guests are asking about you. This is ridiculous. Isa lang siyang hamak na katulong. Bakit mo siya kinakausap na parang importante siya? Hinarap ni Rodrigo ang kanyang fiancé. Patricia, mas importante ito kaysa sa kahit anong party. Pwede bang iwan mo muna kami? No. Baka mamaya may masama na pala siyang balak sa pamilya natin. She could be a swindler, a gold digger. Hindi pinansin ni Rodrigo ang sinabi nito. Lumingon siya sa pinto at tinawag ang yaya ni Matias. Papasukin mo si Matias. Naintindihan agad ng yaya. Ilang sandali lang, pumasok ang bata. Karga-karga pa rin. Nang makita ni Matias si Valeria, agad itong nagpumiglas na bumaba. Mama! Tumakbo ang bata at niyakap ang mga binti ni Valeria. Natigilan ang lahat, maging si Rodrigo. Ang anak niyang umiiwas sa lahat na kahit sa kanya ay bihirang magpakarga, ay kusang yumakap sa isang estranghero. Automatikong napaluhod si Valeria para maging kapantay ng bata. Nakita ni Rodrigo kung paano nito hinaplos ang buhok ni Matias, isang kilos na puno ng pamilyaridad at pagmamahal. May ibinulong ito sa bata na hindi niya narinig. At sa isang iglap, ang kaninang pag-iyak ni Matias ay napalitan ng isang mahinang ngiti. Iyon na. Iyon ang sagot na kailangan ni Rodrigo. Hindi man niya naiintindihan, pero nakikita ng mga mata niya ang epekto ng babaeng ito sa kanyang anak. At sa ngayon, iyon lang ang mahalaga. Tumayo siya at hinarap si Valeria. Hindi ko alam kung sino ka, Miss Gimenez. Hindi ko alam kung anong koneksyon mo sa anak ko. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Kailangan ka niya. Nag-angat ng tingin si Valeria. Bakas ang gulat at pagkalito sa mukha nito. Mula bukas, pagpapatuloy ni Rodrigo, ang kanyang boses ay pinal. Walang lugar para sa pagtanggi. Hindi ka na magtatrabaho sa catering service. Dito ka natitira sa mansyon. Ikaw ang magiging personal na yaya ni Matias. Napatanga si Valeria. Po? Sir, pero hindi ako nagtatanong. I'm telling you. Mariing sabi ni Rodrigo, I will triple whatever your salary is. Bibigyan kita ng sarili mong kwarto. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Ang tanging kapalit na hinihiling ko ay alagaan mo ang anak ko at tulungan siyang bumalik sa dati. Ito ay isang alok na hindi matatanggihan ng kahit sino. Ngunit para kay Valeria, ito ay isang sentensya. Ang manatili sa bahay na ito, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Rodrigo at mapuot na tingin ni Patricia, ay parang paglalakad sa isang minahan. Isang maling hakbang lang at sasabog ang lahat. Sasabog ang pinakatatago niyang mga sikreto. Pero nang tumingin siya sa batang nakayakap pa rin sa kanya, nang makita niya ang pag-asa sa mga mata nito, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ito ang katuparan ng pangako niya kay Camila. Rodrigo, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Patricia, hindi makapaniwala. You can't be serious. Hindi natin kilala yan. Ako ang magdedesisyon pagdating sa anak ko, Patricia. Matigas na sagot ni Rodrigo bago muling ibinaling ang kanyang atensyon kay Valeria, naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Valeria, nararamdaman ang bigat ng desisyon. Ito na ang simula ng katapusan. O marahil, isang bagong simula. Sa nanginginig na boses, habang nakatingin sa mga mata ng anak ni Camila, sumagot siya. Tinatanggap ko po, sir. Ang bawat hakbang ni Valeria, paakyat sa engranding hagdanan ng mansyon, ay parang isang hakbang papalapit sa sarili niyang bitayan. Ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga malalaking larawan ng pamilya Santillan na nakasabit sa dingding. Lahat ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang dito. Ito ang tahanan ni Camila. Ang tahanan na madalas ikwento sa kanya ng kaibigan, puno ng pangarap at pagmamahal. Ngayon, para itong isang magandang hawla na unti-unting kumukulong sa kanya.
Ito ang magiging kwarto mo, Rosa. Sabi ni Manang Celia, ang mayordoma, habang binubuksan ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Simple lang ang silid kumpara sa karangyaan ng buong bahay. Ngunit para kay Valeria, ito ay mas malaki pa sa inuupahan niyang kwarto sa loob ng 3 taon. Salamat po, Manang. Ang mga patakaran ay simple lang. Biglang may nagsalita mula sa kanilang likuran. Napatayo ng tuwid si Valeria nang makita si Patricia, nakasandal sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip at matalimang tingin. Una, narito ka para alagaan si Matias. Wala nang iba. Bawal kang maglibot sa mansyon kung hindi mo kasama ang bata. Pangalawa, ako ang magiging ginang ng pamamahay na ito. Ako ang masusunod. Kung may iuutos ako, gagawin mo ng walang tanong. At pangatlo, lumapit ito, halos ibulong na sa kanyang tainga. Huwag na huwag mong aakalain na dahil tinawag ka ng bata na mama, ay may lugar ka na sa pamilyang ito. Isa ka lang katulong na sinuwerte. Malinaw ba? Tumangulang si Valeria, hindi makatingin ng diretsyo. Opo, ma'am. Good. Ngumiti si Patricia. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago tumalikod at umalis, naiwan si Valeria na nanginginig ang tuhod. Paano niya ito malalagpasan? Pumasok siya sa kwarto ni Matias. Ang silid ay puno ng mga laruan at libro. Sa dingding, may malaking larawan ni Camila. Nakangiti habang karga ang sanggol na si Matias. Agad na kumirot ang puso ni Valeria. Camila, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Matias nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay parang kay Camila. Ngumiti ang bata. Sa ngiting iyon, nakahanap si Valeria ng lakas. Ginagawa niya ito para sa kanila. Gabi. Hindi mapatulog ni Valeria si Matias. Umiiyak ito at tila may hinahanap. Sinubukan na niya ang lahat. Gatas, paghele, pagbasa ng libro. Walang gumana. Hanggang sa may naalala siya. Isang lumang kanta na palagi nilang kinakanta ni Camila noong mga dalaga pa sila. Isang kantang ginawa nilang lullaby para sa mga magiging anak nila balang araw. Huminga ng malalim si Valeria at nagsimulang kumanta ng mahina. Munting bituin sa kalangitan, liwanag mo'y aking gabay. Agad na tumahan si Matias. Tumingin ito sa kanya, nakikinig ng mabuti na para bang pamilyar sa kanya ang himig. Ipinikit nito ang mga mata at ilang sandali lang. Mahimbing na ang tulog nito. Hinalikan ni Valeria ang noo ng bata. Miss na miss ka na ng mami mo, bulong niya. Nang mailagay niya ng maayos si Matias sa kuna, napansin niya ang isang maliit na music box na gawa sa kahoy sa ibabaw ng aparador. Luma na ito, pero mukhang inalagaan. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Tumugtog ang isang pamilyar na melodiya. Ito ang himig ng kantang kakanta lang niya. Biglang bumalik ang isang alaala. Nasa parke sila ni Camila, ilang buwan. Ilang buwan bago ito ikasal, ipinakita sa kanya ni Camila ang music box. Regalo sa akin ni Rodrigo, sabi nito. Masaya. Sabi ko, ito ang magiging our song nating dalawa. Ang theme song ng friendship natin at balang araw ng pamilya ko. Huminga ito ng malalim bago tumingin sa kanya ng seryoso. Val, kung may mangyari man sa akin, tandaan mo ang melodiya natin, okay? Mahalaga to. Noon, tinawanan lang niya ang sinabi ng kaibigan. Ngayon, ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Napayakap siya sa music box, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nabitawan ni Valeria ang music box sa sobrang gulat. Mabuti na lang at nasalo niya ito bago bumagsak. Sa pintuan nakatayo si Patricia, ang muka ay nag-aapoy sa galit. Mabilis itong lumapit at marahas na inagaw ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Gigil na sabi ni Patricia. Ang bawat salita ay puno ng pagbabanta.
Huwag na huwag mong hahawakan ang mga gamit ng patay. 2 linggo na ang nakalipas mula nang tumira si Rosa sa mansyon at napapansin ni Rodrigo ang malaking pagbabago. Ang dating tahimik at malungkot na bahay ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Madalas na niyang naririnig ang halakhak ni Matias mula sa hardin. Isang tunog na akala niya ay hindi na niya maririnig pang mula. Ang kanyang anak, na dati ay laging nakakapit sa yaya, ay ngayon masiglang naglalaro, tumatakbo, at natututo ng mga bagong salita. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng yon. Mula sa bintana ng kanyang study, pinapanood ni Rodrigo sina Valeria at Matias na naghahabulan sa damuhan. Nakangiti si Matias, isang ngiting puro at totoo. At si Valeria, tumatawa ito habang hinahabol ang bata. At sa sandaling iyon, hindi ito mukhang isang simpleng yaya. Mayroon itong taglay na ganda at sigla na hindi niya napansin noong una. Mukhang masaya ang anak mo, Rodrigo. Lumingon siya at nakita si Patricia na nakatayo sa likuran niya. May dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti ito ngunit alam ni Rodrigo na hindi umaabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. Oo, simpleng sagot niya. Muling ibinaling ang tingin sa mag-ina sa labas. Magaling siyang mag-alaga, sabi pa ni Patricia habang inilalapag ang kape. Pero hindi mo ba naiisip na masyado na siyang nagiging malapit sa bata? Baka malito si Matias kung sino talaga ang ina niya. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Ang mahalaga ay bumubuti ang kalagayan ng anak ko. Of course, honey. Yun din naman ang gusto ko, malambing na sabi ni Patricia. Nag-aalala lang ako para sa'yo at sa atin. Hindi na umimik si Rodrigo. Pinanood niya na lang kung paano buhatin ni Valeria si Matias at iikot sa ere, kasabay ng malakas na tawa ng bata. Isang kirot ng pananabik ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ganyan na ganyan din ang ginagawa ni Camila noon. Kinabukasan, maagang umuwi si Rodrigo mula sa opisina. Pagpasok niya sa bahay, narinig niya ang boses ni Patricia mula sa sala, mataas at galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong pakialaman ang mga gamit ko? Magnanakaw ka ba? Hindi po, ma'am. Pinupulot ko lang po dahil nalaglag. Sagot ng isang pamilyar na boses, nanginginig. Nagmamadali siyang pumasok sa sala at nakita si Valeria na kayuko habang si Patricia ay galit na nakaturo sa isang mamahaling hikaw na nasa sahig. Nalaglag? O baka naman itinago mo sa bulsa mo at nabitawan mo lang nang makita mo ako? Akusa ni Patricia. Patricia, anong nangyayari dito? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay matigas. Gulat na lumingon si Patricia. Rodrigo, thank God you're here. This woman, I think she was trying to steal my earring. Tumingin si Rodrigo kay Valeria. Bakas sa mukha nito ang takot at kahihiyan. Pero mayroon ding pagsusumamo sa mga mata nito. Isang tahimik na pagsusumamo na paniwalaan siya. Hindi po totoo yan, sir. Mahinang sabi ni Valeria. Nakita ko lang po na nahulog habang nagpupunas ako ng mesa. Ibabalik ko na po sana. Sinungaling! Putol ni Patricia. Tinitigan ni Rodrigo ang 2 babae. Ang kanyang fiancé na nagagalit at ang yaya ng anak niya na nasa bingit ng pag-iyak. Ang utak niya ay nagsasabing dapat niyang paniwalaan si Patricia. Ngunit ang puso niya, ang kanyang instinct ay nagsasabi ng iba. Huminga siya ng malalim. Naniniwala ako sa kanya, sabi niya. Nakatingin kay Patricia. Natigilan si Patricia. What? Rodrigo, mas pinaniniwalaan mo ang isang katulong kaysa sa akin? Nakita ko kung paano niya alagaan ang anak ko. Hindi siya gagawa ng ganyan. Pagpapatuloy ni Rodrigo, ang kanyang desisyon ay pinal. Lumapit siya kay Valeria at pinulot ang hikaw. Sapat na to, Patricia, itigil mo na. Hindi makapaniwala si Patricia. Ang mukha nito ay namula sa galit at kahihiyan. Walang imik itong tumalikod at nag-walk out.
Naiwan silang dalawa ni Valeria sa sala. Nanatili itong nakayuko. "Salamat po, sir." Halos pabulong na sabi nito. "Rodrigo na lang. Hindi ka na iba sa pamilyang to," sabi niya. Hindi na pinag-isipan pa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Valeria. At sa pagkakataong yun, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang pasasalamat dito. At marahil, isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Samantala, habang naglalakad palayo, kinuha ni Patricia ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya sa galit habang nagdial. "Hello?" Sagot ng boses sa kabilang linya. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan." Utos ni Patricia. Ang boses ay puno ng galit na tila kayang pumatay. "Gusto kong halungkatin mo ang buong pagkatao niya. Ayokong may matira kang kahit isang bato na hindi nababaliktad. Ang pangalan niya ay Rosa Jimenez." Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakaramdam si Valeria ng kapayapaan. Nakaupo siya sa isang bench sa parke. Pinapanood si Matias na masayang naglalaro sa may slide. Ang sinag ng hapon ay ginintuan at ang hangin ay presko. Ang tawa ng bata ay musika sa kanyang pandinig. Sa sandaling ito, hindi siya si Rosa na nagtatago at lalong hindi siya si Valeria na tinatakasan ng nakaraan. Isa lang siyang tagapag-alaga na masayang pinagmamasdan ng kanyang alaga. Siguro kaya ko to, naisip niya. Siguro ito na ang buhay na para sa kanya. Tahimik, simple, at kasama ang isang batang nagpapaalala sa kanya araw-araw kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tumayo siya para bumili ng ice cream para sa kanila. Habang naghihintay, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Mga pamilyang nagpipiknik, mga magkasintahang magkahawak kamay, mga batang naghahabulan. Isang ordinaryong hapon. Hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata, ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang puno sa di kalayuan. Nakatalikod ito, ngunit merong pamilyar sa tindig nito, sa ayos ng buhok, sa paraan ng pagkakatayo ng mga balikat nito. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, kumakabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Hindi. Imposible. Dahan-dahang lumingon ang lalaki na para bang narinig nito ang sigaw ng kanyang isip. At sa isang iglap, gumuho ang munting kapayapaan na naramdaman ni Valeria. Ang mukhang iyon, ang mukhang pinipilit niyang kalimutan sa gabi-gabi niyang mga bangungot, ay nakatitig ngayon sa direksyon niya. Sebastian Ugarte. Hindi niya alam kung nakita siya nito. Ngunit hindi na niya iyon hihintaying malaman. Binitawan niya ang binibiling ice cream rakam at mabilis na tumakbo palapit kay Matias. "Anak, tara na. Uwi na tayo?" Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Pero Mama Rosa, ice cream?" Nagtatakang tanong ng bata. "Sa bahay na lang. May mas masarap doon," sabi niya. Pilit nang ngumingiti habang binuhat ang bata. Ang pagmamadali niya ay hindi natural, medyo marahas, kaya naman napaiyak si Matias sa gulat. "Tahan na." "Sorry," sabi niya, habang halos takbuhin na ang daan pabalik sa kotse, hindi na muling lumilingon. Ang bawat anino ay tila si Sebastian. Ang bawat yabag sa kanyang likuran ay tila mga hakbang nito. Pagdating sa mansyon, idiniretso niya si Matias sa kwarto nito. Nanatili siya doon hanggang sa makatulog ang bata. Ang kanyang puso ay hindi pa rin tumitigil sa mabilis na pagtibok. Paano? Paano siya nahanap? 3 taon siyang naging maingat. Bigla, umalingaw-ngaw sa isip niya ang huling bilin ni Camila. "Val, may huling regalo ako para kay Matias. Isang teddy bear. Pero higit pa yon, sa isang laruan. Isa iyong kayamanan. Isang pangako. Kung sakaling dumating ang araw na pakiramdam mo ay nasa panganib ka o kailangan mo ng tulong, hanapin mo ang kayamanan sa loob ng regalong yon. Tandaan mo yan." Noon, inakala niyang nagdedeliryo lang ang kaibigan. Ngayon,
Naiintindihan na niya. Isa iyong babala. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ng buong bahay, dahan-dahan siyang pumasok sa playroom ni Matias. Doon, sa isang sulok, nakaupo ang isang malaking teddy bear. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang kwarto. Ang mga kamay ay nanginginig. Sinimulan niyang kapain ang buong katawan ng laruan. Ang mga tahi, ang palaman sa loob. Wala siyang makapa. Napaupo siya sa sahig, nawawalan ng pag-asa. Baka guni-guni niya lang ang lahat. Ngunit hindi siya sumuko. Kinapa niya ulit, mas mariin, mas maingat. At sa bandang likuran, malapit sa isang tahi, naramdaman niya ang isang bagay na matigas at maliit. Gamit ang isang maliit na gunting mula sa kanyang sewing kit, maingat niyang binuksan ang tahi. Isang maliit at gintong locket ang nahulog sa kanyang palad. Hindi ito ordinaryong locket. Nang buksan niya, wala itong larawan. Sa halip, may nakaukit dito. Isang serye ng mga numero na wala siyang maintindihan. 8, 14. 1 19, 14, 26, 9. Pa, 1. Ano to? Isang code? Isang numero ng telepono? Habang nakatitig siya sa locket, sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa kanya sa gulat. Agad niyang ikinuyom sa kanyang palad ang locket. Rosa? Ang boses ni Rodrigo. Napatayo siya, pinilit na pakalmahin ang sarili at binuksan ng kaunti ang pinto. Sir? Rodrigo? Gising pa po kayo? Hindi sumagot si Rodrigo. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay seryoso at mapanuri. Kitang-kita nito ang pamumutla niya, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita nito ang takot sa kanyang mga mata na hindi niya kayang itago. Anong itinatago mo sa akin, Rosa? Mahigpit ang pagkakahawak ni Patricia sa kanyang cellphone, sapat na para mag-iwan ng marka ang case nito sa kanyang palad. Galit. Iyon ang salitang kulang pa para ilarawan ang nararamdaman niya. Isang nag-aalab na galit na kumukulo sa loob niya. Anong ibig mong sabihin na wala kang makita? Halos pasigaw niyang tanong sa private investigator sa kabilang linya. 1 linggo na. Binabayaran kita ng malaki para lang sabihin sa akin na ang babaeng yan ay parang isang multo? Pasensya na, Ma'am Velasco, sagot ng investigador. Pero malinis talaga. Walang birth certificate, walang school records, walang government ID na nakapangalan kay Rosa Jimenez. It's like she doesn't exist. Imposible! Inis na ibinaba ni Patricia ang tawag at ibinato ang cellphone sa malambot na kama. Parang multo. Kairita. Mula nang dumating ang babaeng iyon, lahat ay nagbago. Ang atensyon ni Rodrigo na dati ay nakatuon lang sa kanya at kay Matias ay nahahati na. Ang mga plano niya para sa kasal ay laging nauudlot dahil mas inuuna ni Rodrigo ang kapakanan ng kanyang anak, na ang ibig sabihin ay ang kapakanan ng yaya nito. Sino ka ba talagang hampas lupa ka? Bulong niya sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang unknown number. Alam ko kung sino si Rosa. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, makipagkita ka sa akin. The Grand Cafe, bukas, 10 a.m. Mag-isa ka lang. Natigilan si Patricia. Maaaring isa itong patibong. Ngunit mas malakas ang kanyang kuryosidad at galit. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan, naroon siya sa cafe. 10 minuto bago ang takdang oras. Ilang sandali pa, isang lalaki ang umupo sa harapan niya. Matangkad ito, gwapo sa isang mapanganib na paraan, at may mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang tingnan nito. Salamat sa pagdating, Miss Velasco, sabi ng lalaki. Sino ka? At paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Mataray na tanong ni Patricia. Hindi ako ang importante dito. Ang importante ay ang impormasyong dala ko. Sagot nito, may isang pilyong nangiti sa labi. Ako si Sebastian Ugarte at ang babaeng kilala mo bilang Rosa Jimenez ay ang takas kong fiancé.
Parang bombang sumabog sa pandinig ni Patricia ang mga salitang yon. Ano? Ang tunay niyang pangalan ay Valeria Montes de Oca. Pagpapatuloy ni Sebastian habang inilalabas ang isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang litrato ni Valeria, ngunit ibang-iba. Nakasuot ito ng magarang bestida, ang buhok ay nakaayos, at ang mga ngangiti ay parang sa isang socialite. Ang nag-iisang tagapagmana ng Montes de Oca Shipping Lines. Hindi makapagsalita si Patricia, isang heredera, ang babaeng tinawag niyang lampa at magnanakaw ay mula sa isang pamilyang kasing yaman ng mga Santillan. Kaya pala mayroon itong kakaibang kilos na hindi nababagay sa isang katulong. 3 taon ko na siyang hinahanap, sabi ni Sebastian. Ang boses ay nagbago, naging mas madilim. Nagkunwari siyang may sakit sa pag-iisip. Manipulative siya. Tumakas siya bago ang kasal namin. At ngayon, nagtatago siya sa pamamahay ng fiancé mo. Lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isip ni Patricia. Ang biglaang pagsulpot ni Rosa. Ang kakaibang koneksyon nito kay Matias. Ang pagtatanggol ni Rodrigo dito. Isa pala itong malaking panloloko. So anong gusto mo? Tanong ni Patricia. Ang isip ay nagsisimula ng magplano. Simple lang. Gusto kong bawiin ang dapat na sa akin. Sagot ni Sebastian. Ang mga mata ay nag-aapoy sa obsesyon. At sa tingin ko, pareho tayo ng gustong mangyari. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Patricia. Sa wakas, isang kakampi, isang taong kasing desperado at kasing dumi niya maglaro. Gusto kong mawala siya sa buhay ni Rodrigo, sa buhay namin, mariing sabi ni Patricia. At gusto kong bumalik siya sa akin, sa ayaw at sa gusto niya. Dagdag ni Sebastian. Isang perpektong kasunduan, hindi ba? Nagkatinginan sila. Isang kasunduang nabuo hindi sa mga salita, kundi sa parehong kasamaan sa kanilang mga mata. Mayroon na siyang armas laban kay Valeria at hindi siya mag-aatubiling gamitin ito. May plano ako, sabi ni Patricia. Isang bagay na sisira sa tiwala ni Rodrigo sa kanya habang buhay. Ngumisi si Sebastian, isang ngising nakakakilabot. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang itulak siya sa bingit ng kabaliwan. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape. Sa ating pagsasanib, sabi niya. Itinaas din ni Patricia ang sa kanya sa pagbagsak ni Valeria Montes de Oca. Habang pauwi, naramdaman ni Patricia ang pananabik. Tapos na ang pagiging mabait. Oras na para ipakita sa babaeng yon kung sino ang tunay na reyna ng mansyon. Bago pa man siya makarating sa bahay, muling nag-text si Sebastian. Isang ideya. Ang pinakamahalaga kay Rodrigo ay ang anak niya. Tama? Gagamitin natin yan. Sumunod ang isa pang text. Ipapakita natin kay Rodrigo na si Valeria ay isang panganib sa sarili niyang anak. Hindi maalis sa isip ni Rodrigo ang nangyari sa charity gala kagabi. Ang imahe ng lalaking nagpakilalang Sebastian Ugarte. Ang paraan ng pagtitig nito sa direksyon ni Rosa. Ang mga salitang binitawan nito na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Valeria Montes de Oca. Nagkaroon ng matinding nervous breakdown. Unstable. Pinilit niyang iwak si Iyon. Sabi ng lalaki ay kamukha lang. Nagkamali lang ito. Ngunit ang pangalang Iyon, Valeria, ay tila umuukit sa kanyang utak. Pinagmamasdan niya ngayon si Rosa habang naghahanda ito ng merienda para kay Matias sa kusina. Bawat galaw nito ay maingat at puno ng pag-aalaga. Naghiwa ito ng mga prutas, saging, mansanas at melon at inilagay sa blender kasama ng gatas. Simple, ligtas, pero may bahagi sa kanya na naghahanap ng mali. Isang bahagi na nabuhay dahil sa mga salita ni Sebastian. Honey, nandito na pala yung bagong art piece na in-order ko. Masayang sabi ni Patricia, pumapasok sa kusina. Hinalikan siya nito sa pisngi. Halika, tingnan natin sa sala. Susunod ako, sabi ni Rodrigo.
Hindi inaalis ang tingin kay Rosa. Sige po sir, ma'am. Hahandaan ko na po si Matias. Nakangiting sabi ni Rosa. Tumango si Rodrigo at sumunod kay Patricia. Habang tinitingnan ng painting, ang kanyang isip ay nasa kusina pa rin. Ilang minuto lang ang lumipas nang marinig nila ang mahinang pag-ubo mula sa playroom. Sinundan ito ng pag-iyak. Agad na napakilos si Rodrigo. Pagdating nila sa playroom, nakita nilang namumula ang mukha ni Matias at may maliliit na pantal sa mga braso nito. Umiiyak ito habang kinakamot ang balat. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Rodrigo. Nandoon si Rosa, bakas ang pag-aalala at pagkalito sa mukha. Hindi ko po alam, sir. Kakainom lang po niya ng smoothie. Anong smoothie? Sigaw ni Patricia. Agad na kinuha ang baso sa mesa. Inamoy niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkukunwaring gulat. Rodrigo, this smells like peanut butter. Natigilan si Rodrigo. Ano? My God, Rosa. Bulyaw ni Patricia kay Valeria. Ang boses ay puno ng akusasyon. Hindi mo ba alam na allergic si Matias sa mani? Muntik mo nang mapatay ang bata. Wala po akong nilagay na ganyan. Nanginginig na depensa ni Valeria. Prutas at gatas lang po, sir. Maniwala po kayo. Ang takot at pagtanggi sa mukha ni Valeria ay mukhang totoo. Ngunit ang ebidensya, ang pamumula ni Matias, ang sinasabi ni Patricia, ay nakatutok lahat sa kanya. Unstable. Umalingaw-ngaw ang salita sa isip ni Rodrigo. Nakalimutan ba niya? Naging pabaya ba siya? Tumawag ka ng doktor. Utos niya kay Manang Celia. Binuhat niya ang umiiyak na si Matias. Habang pinapakalma niya ang anak, tiningnan niya si Valeria. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ay nakatayo doon, mukhang kaawa-awa. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay hindi na isang maaasahang tagapag-alaga, kundi isang panganib. Isang panganib sa buhay ng pinakamamahal niyang anak. Matapos suriin ng doktor at mabigyan ng gamot si Matias, sinabi nitong mild allergic reaction lang yon at magiging maayos din ang bata. Ngunit para kay Rodrigo, ang pinsala ay nagawa na. Hindi sa balat ni Matias, kundi sa kanyang tiwala. Gabi. Hinanap niya si Valeria. Naabutan niya itong tahimik na umiiyak sa hardin. Puno ng sakit at pagkalito ang mga mata nito nang makita siya. Sir, Rodrigo, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginawang masama. Pakiusap nito, ang boses ay basag. Tinitigan siya ni Rodrigo, ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Ang init at paghanga na nagsisimulang tumubo sa puso niya ay napalitan ng yelo ng pagdududa at pagkadismaya. Ang kaligtasan ng anak niya ang mas mahalaga. Pinakinggan kita, ipinagtanggol kita, akala ko iba ka. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pinalidad. Huminga siya ng malalim, kasabay ng pagguho ng kung anumang namamagitan sa kanila. Nagkamali ako. Nagkamali akong pagkatiwalaan ka. Ang bawat salitang binitawan ni Rodrigo ay parang matalim na punyal na sumasaksak sa puso ni Valeria. Nagkamali akong pagkatiwalaan ka. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw yon sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal o sigaw na natanggap niya mula kay Patricia. Ang tiwalang yon, ang kakarampot na sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo, ay bigla na lang binawi at ipinagkait. Wala na siyang kakampi. Kinabukasan, ang mansyon ay naging isang malamig na bilangguan. Iniiwasan siya ng lahat. Kahit si Manang Celia ay hindi siya magawang tingnan sa mata. Si Matias ay ipinagbawal na sa kanya. Isang bagong yaya ang pansamantalang kinuha. Ang tanging nakikita niya ay ang nagtatagumpay na ngisi ni Patricia sa tuwing magkakasalubong sila. Alam ni Valeria na gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Isang perpektong patibong na sinisira, hindi lang ang kanyang reputasyon, kundi pati na rin ang kanyang espiritu. Nasa bingit na siya.
Anuman ang oras, babagsak na siya. Gabi, hindi siya makatulog. Ang tanging gusto niya ay makita si Matias kahit sa huling pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad papunta sa silid ng bata. Bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang boses ni Sebastian mula sa sala sa ibaba. Nanigas siya. Anong ginagawa nito dito? Mabilis siyang nagtago sa dilim sa itaas ng hagdanan, sapat lang para makita at marinig ang nangyayari. Nandoon si Sebastian, kausap si Rodrigo. Alam kong mahirap paniwalaan, Rodrigo. Sabi ni Sebastian, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Pero kailangan mong protektahan ang pamilya mo. Si Valeria o Rosa, kung ano man ang tawag niya sa sarili niya ngayon, ay mapanganib, lalo na kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Nakatayo lang si Rodrigo, nakatalikod, hindi umiimik. Nagawa na niya to dati? Pagpapatuloy ni Sebastian, nag-attempt siyang itakas ang pamangkin ko. Ganyan siya ka-obsessed sa mga bata. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Gustong sumigaw ni Valeria. Gusto niyang bumaba at sabihing lahat ng iyon ay gawa-gawa lang. Pero alam niyang wala nang maniniwala sa kanya. Biglang may pumasok sa isip ni Patricia. Ito na ang huling atake. Dali-ali siyang tumakbo pabalik sa kwarto ni Matias. Pagbukas niya ng pinto, wala ang bata sa kuna. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Matias? Nakita niya ang pinto, papunta sa balkonahe na bahagyang nakabukas. Tumakbo siya palabas, at doon, nakita niya si Matias papalapit sa mababang rehas. At sa likod nito, mula sa anino, lumabas si Patricia. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Valeria. Ngumisi si Patricia. Tinutulungan lang kitang tuparin ang plano mo. Hinawakan nito ang braso ni Matias. Sa isang iglap, naintindihan ni Valeria ang lahat. Ito ang patibong. Bitawan mo siya. Tumakbo si Valeria at kinuha si Matias mula kay Patricia. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, pero huli na ang lahat. Tulong! Rodrigo! Tulungan mo kami! Hinsigaw ni Patricia. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring takot. Sinusubukan niyang itakas ang anak mo. Itatalon niya! Agad na umakyat si Rodrigo. Kasunod si Sebastian. Ang nakita nila ay isang eksena na perpektong kinumpirma ang lahat ng kasinungalingan ni Sebastian. Si Valeria, hawak si Matias, malapit sa rehas ng balkonahe, mukhang desperado. Valeria, bitawan mo ang anak ko. Sabi ni Rodrigo, ang boses ay malamig, ngunit may bahid ang takot. Rodrigo, hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Valeria, habang yakap si Matias na nagsisimula na ring umiyak. Patibong to. Gawa nila. Tumingin si Rodrigo mula kay Valeria, papunta kay Patricia na umiiyak sa isang sulok at kay Sebastian na may pag-aalala sa mukha. Ang lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya ay laban sa kanya. Wala na akong pakialam sa mga paliwanag mo, sabi ni Rodrigo. Ang boses ay naglalaman ng pinal na hatol. Umalis ka sa pamamahay ko. Kinuha ng mga security guard si Matias mula sa kanyang mga bisig. Ang pag-iyak ng bata habang inilalayo sa kanya ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya. Ngayon din, dagdag ni Rodrigo. Get out, and don't ever come back. Tinulak siya ng mga gwardiya palabas ng kwarto, pababa ng hagdanan, at palabas ng pinto ng mansyon. Itinapon nila ang maliit niyang bag sa kanyang paanan. Bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Nakatayo si Valeria sa gitna ng unos, basang-basa, walang pera, walang matutuluyan. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Matias, umaasang masilayan ito sa huling pagkakataon. Ngunit sarado ang mga kurtina, wala na ang lahat. Ang pangako niya kay Camila, ang pag-asa para sa isang bagong buhay, ang tiwala ng lalaking nagsimula na niyang
Napaluhod siya sa malamig na semento. Ang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Napahagulhol siya. Ang kanyang pag-iyak ay sinasabayan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Habang nakakuyom ang kanyang mga palad sa sobrang sakit, naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa loob nito. Ang laket, ang huling pag-asa na iniwan ni Camila. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Ang mga numero, 8, 14 to 1, 19, 14, 29, 12, 12, 1. Hindi yun basta numero lang. Kung ang bawat numero ay katumbas ng isang letra sa alpabeto. Kinapa niya ang laket. Sa gitna ng kadiliman at ulan, isang kislap ng ideya ang sumilay. Ang mga numero, hindi kaya isa itong address? O mas simple pa, isang coordinate? Ang katahimikan sa mansyon ay nakabibingi. Isang araw na ang nakalipas. Mula nang paalisin niya si Rosa, ngunit ang bigat ng desisyon niya ay nakadagan pa rin sa kanyang dibdib na parang isang dambuhalang bato. Inaasahan niyang gagaan ang kanyang pakiramdam, na mapapanatag siya dahil ligtas na ang kanyang anak. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Si Matias ay bumalik sa dati. Tahimik, malungkot. Hindi ito kumakain, hindi naglalaro. Paminsan-minsan, binabanggit nito ang isang pangalan sa pagitan ng mga hikbi. Mama, o sa... Bawat pagbigkas ng pangalang iyon ay parang isang sundang na humihiwa sa puso ni Rodrigo. Tama ba ang ginawa niya? Pumasok siya sa kwarto ng anak. Naabutan niya si Patricia na pilit na sinusubuan ng bata. Come on, Matias. Eat for Tita Patty. Malamig nitong sabi, ngunit bakas ang inis sa mukha nang hindi ito pinapansin ng bata. Hayaan mo na, Patricia. Baka hindi pa siya gutom, sabi ni Rodrigo. Sinusubukan ko lang namang maging ina sa kanya, Rodrigo. Sagot ni Patricia. May bahid ng hinanakit. Pero laging yung babaeng, yun ang hinahanap niya. Hindi umimik si Rodrigo. Naupo siya sa tabi ng kama at pinagmasdan ng anak. Mayroon itong hawak-hawak na isang maliit na laruang kotse. Isang regalong ibinigay ni Rosa noong kaarawan nito. Ayaw nitong bitawan. Isang bagay ang hindi umaalis sa isip niya. Ang mga mata ni Rosa, sa huling sandaling iyon, puno ng sakit, ng pakiusap, ng kawalan ng pag-asa. Hindi yon mga mata ng isang sinungaling. Hindi iyon mga mata ng isang taong may masamang balak. Nagkamali ako. Ang realisasyon ay dumating na parang isang malamig na hampas ng hangin. Masyado siyang nagpadala sa takot, sa mga salita ni Sebastian, sa pagpapanik ni Patricia. Hindi niya pinakinggan ang sarili niyang instinct. Tumayo siya. May kailangan akong puntahan. Saan ka pupunta? Tanong ni Patricia. Sa opisina. May kailangan akong i-check. Pagsisinungaling niya. Ngunit hindi siya sa opisina pumunta. Nagtungo siya sa security room ng mansyon. Ipakita mo sa akin ang lahat ng CCTV footage mula nung araw na nagkaroon ng allergic reaction si Matias. Utos niya sa head of security. Pero sir, napanood na po natin. Gawin mo na lang, mariing sabi ni Rodrigo. Pinanood niya ulit ang lahat. Mula sa paghahanda ni Rosa sa kusina hanggang sa pag-iyak ni Matias sa playroom. Mabilis, walang kakaiba. Paulit-ulit niyang pinanood. Hinahanap ang isang bagay na nakaligtaan niya. At doon, nakita niya. Isang maliit, halos hindi mapansing detalye. Matapos umalis ni Rosa sa kusina dala ang smoothie, may isa pang pumasok. Si Patricia. Saglit lang itong nawala sa view ng camera sa direksyon ng pantry bago muling lumabas at sumunod sa kanya sa sala. Ilang segundo lang iyon, ngunit sapat na. Pinatigil niya ang video. Pinalaki ang imahe. Sa gilid ng counter, malapit sa blender, may isang maliit na garapon. Isang garapon ng peanut butter na wala doon kanina. Nanlamig ang buo niyang katawan. I-check mo rin ang footage nung gabi sa balkonahe. Utos niya, ang boses ay nanginginig sa namumuong galit. Muli, nakita niya ang eksena.
Si Rosa na tumatakbo papasok sa kwarto. Ang paglabas nito sa balkonahe, ang pagsigaw ni Patricia. Ngunit sa ibang anggulo, mula sa kamera sa hardin, may isa pang nakita si Rodrigo. Si Patricia, kanina pa pala ito nasa balkonahe kasama si Matias. Nauna ito doon. Hinihintay si Rosa. Isang patibong. Lahat ng ito ay isang masalimuot at masamang patibong. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Anong nagawa ko? Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Kailangan kitang makausap. Ngayon din. Ilang oras lang ang lumipas, nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Anong nalaman mo? Agad na tanong ni Rodrigo. Sir, tama po kayo ng hinala, sabi ng investigador. May record si Sebastian Ugarte. May restraining order na isinampa laban sa kanya 3 taon na ang nakalipas dahil sa physical abuse. Pero ang mas nakakagulat, sir, ay kung sino ang nagsampa. Inilapag ng investigador ang isang folder sa mesa. Nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo habang binubuksan ito. At sa unang pahina, nakita niya ang pangalan ng biktima katabi ng isang formal na litrato. Isang mukhang pamilyar, ngunit mas bata, mas masaya, bago pa man dumating ang takot sa kanyang mga mata. Ang pangalan na sumisira ngayon sa kanyang kaluluwa. Ang biktima, sir, ay si Valeria Montes de Oca. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin sa mga buto ni Valeria. Magdamag siyang naglakad ng walang patutunguhan. Ang tanging dala ay ang locket at isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang tatakbuhan. Ang tanging daan na lang na natitira ay ang sumulong. Gamit ang natitirang lakas, nagpunta siya sa pinakamalapit na internet cafe. Ginamit niya ang kaunting perang natira sa kanyang bulsa para mag-research. Coordinates, iyon ang hinala niya at tama siya. Ang mga numero sa locket ay tumuturo sa isang lokasyon sa gitna ng Makati, isang lumang gusali na naglalaman ng mga safe deposit box. Pumunta siya doon, ang puso ay kumakabog. Ano ang itinatago ni Camila? Kailangan ko po ng password, sabi ng babae sa front desk. Password? Walang sinabing password si Camila. Napaisip si Valeria. Ano ang pinakamahalaga para kay Camila? Ano ang sikretong sila lang dalawa? O marahil, subukan niyo po ang birthday ni Matias, sabi ni Valeria. Itinipa ng babae ang petsa. Isang berdeng ilaw ang umilaw. Box number 326, sabi ng babae. Iniabot sa kanya ang isang susi. Dinala siya sa isang silid na puno ng mga metal na kahon. Nanginginig niyang ipinasok ang susi sa box number 326 at binuksan ito. Sa loob, mayroong isang lumang cellphone at isang nakatuping sulat. Kinuha niya ang mga ito at naupo sa isang sulok. Binuksan niya muna ang sulat. Ang pamilyar na sulat kamay ni Camila ang bumungad sa kanya. Mahal kong Val, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ibig sabihin, wala na ako. At ibig sabihin, kailangan mo ng tulong. Patawarin mo ako, Val. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat dahil ayokong madamay ka. Pero may hinala na ako. Matagal na. Kay Patricia. Ang mga tingin niya, ang mga kilos niya. May mali. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, lalo na pagdating kay Rodrigo at kay Matias. Nag-iwan ako ng pruweba. Ang cellphone na yan. Huwag kang matakot. Buksan mo. Pakinggan mo. Ito ang magbibigay ng hustisya para sa akin at proteksyon para sa'yo at sa anak ko. Tuparin mo ang pangako mo, Val. Alagaan mo si Matias at alagaan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Kaibigan. Nagmamahal, Camila. Humahagulhol si Valeria habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang matalik na kaibigan hanggang sa huli, iniisip pa rin ang kanilang kapakanan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang cellphone. Luma ito, isang burner phone. May iisang file lang na nakasave dito.
Isang audio recording. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Camila. Anong ginagawa mo dito, Patricia? Bakit mo ako sinundan sa may hagdanan? Sumunod ang boses ni Patricia. Matamis ngunit may bahid ng lason. Gusto ko lang siguraduhin na, okay ka, Cams. Mukhang pagod ka na lately. Huwag mo akong tawaging Cams, mariing sagot ni Camila. Alam ko na ang ginagawa mo, Patricia. Ang pagpapanggap mo. Ang mga kasinungalingan mo kay Rodrigo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Narinig ni Valeria ang pagtawa ni Patricia, isang tawang nakakakilabot. Ang talino mo talaga. Sayang. Sayang at hindi ka na magtatagal para gamitin yan. Si Rodrigo? Magiging akin siya. Ang pera niya. Ang buhay mo. Lahat ng dapat ay sayo. Magiging akin. Hayop ka! Sigaw ni Camila. Narinig ni Valeria ang tunog ng isang sampal. Ako o ikaw na nagbulag-bulagan? Nanggagalaiting sabi ni Patricia. Oras na para magpaalam, Camila. Give my regards to the devil. Sumunod ang isang malakas na kalabog, isang sigaw na naputol, at ang tunog ng isang katawan na bumabagsak ng paulit-ulit. Pagkatapos, katahimikan. Nabitawan ni Valeria ang cellphone. Nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Camila. Isa iyong pagpatay. At ang berdugo ay malapit ng maging asawa ng biyudo nito. Isang apoy ang nag-alab sa kanyang puso. Tinupok ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para maningil. Tumayo siya. Ang hawak-hawak na cellphone ay hindi na lang isang piraso ng ebidensya. Ito ay isang sandata. Isang espada ng hustisya. Naglakad siya palabas ng gusali. Hindi na si Rosa na yaya. Hindi na si Valeria na biktima. Siya si Valeria Montes de Oca, ang kaibigan ni Camila Santillan. At narito siya para tapusin ang laban. Nagpara siya ng taxi. Sa Santillan Mansion po, kuya. Pagdating niya sa harap ng malaking gate, hinarang siya ng mga gwardiya. Bawal po kayo dito? Hindi siya sumagot. Itinaas niya ang cellphone at pinindot ang play. Ang sigaw ni Camila ay umalingaw-ngaw sa intercom. Natigilan ang mga gwardiya. Kasabay nito, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang likuran. Bumukas ang pinto at bumaba si Rodrigo. Nagkatitigan sila. Nakita ni Rodrigo ang apoy sa kanyang mga mata. Nakita ni Valeria ang matinding pagsisisi sa mukha nito. Valeria? Bulong ni Rodrigo. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Valeria. Ang boses ay matatag at hindi natitinag. Sabay silang pumasok sa mansyon. Naabutan nila si Patricia at Sebastian sa sala. Nagtatawanan, umiinom ng champagne, nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ni Patricia nang makita siya. Hindi sumagot si Valeria. Lumapit siya sa center table at inilapag ang cellphone. Tapos na ang laro, Patricia, sabi niya. Kasabay ng pagpasok ni Rodrigo, pinindot niya ang play. Ang boses ni Camila, ang pag-amin ni Patricia, ang tunog ng kamatayan. Lahat ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala. Sinisira ang pundasyon ng mga kasinungalingan na itinayo nito. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang mapagmataas na mukha ni Patricia ay unti-unting namutla, napalitan ng purong takot at hindi makapaniwalang gulat. Si Sebastian ay natigilan. Ang hawak na kopita ng champagne ay nabitawan at nabasag sa sahig, katulad ng mga kopitang nabitawan ni Valeria noon. Hindi totoo yan. Sigaw ni Patricia, ang boses ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagtanggi at pagkasindak. Gawa-gawa lang yan. Pinlano ng babaeng yan ang lahat. Ngunit walang sino man ang nakikinig. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Rodrigo. Nakatayo si Rodrigo. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang muka ay isang maskara ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Valeria. Ang sakit, ang pagtataksil, ang katotohanang nabuhay siya
Sa isang kasinungalingan sa loob ng isang taon, lahat ay sumabog sa isang tingin na kayang pumatay. Rodrigo, honey, maniwala ka sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Patricia papalapit sa kanya. Huwag, sabi ni Rodrigo. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng yelo. Huwag mo akong hahawakan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Patricia. Ang kanyang muka ay nag-iba, naging isang halimaw na nasukol. Oo, ako nga ang gumawa. Umamin ito. Ang tawa ay may bahid ng kabaliwan. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito, hindi sa kanya, hindi sa isang babaeng hindi ka naman talaga mahal. At ikaw? Bumaling si Rodrigo kay Sebastian. Akala mo ba makakalusot ka? Sa labas, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ito pala ang dahilan kung bakit naunang dumating si Rodrigo. Lahat ay plinano na niya. Pumasok ang mga pulis. Dinakip nila si Patricia na nagsisisigaw at nagwawala. Habang kinakapkapan naman ng ibang pulis si Sebastian, may nahulog mula sa bulsa nito. Isang maliit na pakete ng ilegal na droga. Isang krimen na idinagdag sa mahaba na nitong listahan ng mga kasalanan. Valeria, ikaw ang may pakana ng lahat ng to. Sigaw ni Sebastian habang kinakaladkad palabas. Hindi pa tayo tapos. Ngunit tapos na. Alam ni Valeria na tapos na ang lahat. Nang mawala na ang kaguluhan, naiwan silang dalawa ni Rodrigo sa gitna ng nagulong sala. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at matinding pagsisisi. Valeria, patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay basag. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, pinaniwalaan ko sila. Sinaktan kita. Patawad. Tumingin si Valeria sa lalaking nasa harapan niya. Nakita niya ang bigat ng kasalanan sa mga balikat nito. Nakita niya ang totoo at taos-pusong pagsisisi. At naunawaan niya, pareho lang silang biktima ng kasinungalingan. Tumango siya. Pinapatawad na kita, Rodrigo. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unting humupa. Ang hustisya para kay Camila ay nagsisimula ng gumulong. Isang hapon, pinuntahan ni Rodrigo si Valeria sa lugar kung saan niya ito unang natagpuan pagkatapos ng lahat. Sa paboritong beach resort ni Camila, nakaupo sa buhanginan, nakatingin sa papalubog na araw. Naupo siya sa tabi niya. Matagal silang hindi nagsalita. Hinayaan lang ang tunog ng mga alon na punuin ang katahimikan. Salamat, Valeria. Basag ni Rodrigo sa katahimikan. Salamat sa pagtupad ng pangako mo at sa pagliligtas sa aming lahat. Ginawa ko yon para kay Camila, sagot niya. Alam ko, sabi ni Rodrigo. Pero ngayon, gusto kong magsimula ulit. Gusto kong bumawi sa'yo. Kung papayagan mo ako. Tumingin si Valeria sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi natakot o pagdududa ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang bagong simula, isang pag-asa. Papa! Isang maliit na boses ang tumawag mula sa di kalayuan. Si Matias, tumatakbo palapit sa kanila. Hawak ang isang maliit na balde at pala. Masaya ito, malusog, at ang mga mata ay muling nagniningning. Yumakap ang bata kay Rodrigo bago lumingon at ngumiti kay Valeria. Hinawakan nito ang kamay niya. Mama, Val, sabi nito, sinusubukang bigkasin ang kanyang pangalan. Napangiti si Valeria, isang tunay at masayang ngiti na mula sa puso. Hinawakan niya ang kamay ni Rodrigo sa kabila at ang kamay ni Matias sa isa pa. Magkahawak silang tatlo, isang pamilyang isinilang mula sa sakit, itinayo sa katotohanan at pinagtibay ng pag-ibig. Habang pinapanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa dagat, alam ni Valeria na ito na ang simula. Isang bagong simula kung saan hindi na niya kailangang magtago. Isang bagong simula kung saan ang pag-ibig ay may kapangyarihang maghilom ng kahit anong sugat. Isang bagong simula
para sa kanilang tatlo.